Kusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, gagawa po tayo ng isang flavor ng ice candy, and yung ice candy po na gagawin natin ay malambot po ito at hindi kasing tigas ng yelo. So una, meron po tayo dito ang Tita Ellie na langka. So i-drain lang po muna natin ito at kapag na-drain na po natin yan, yung mismong syrup ay disregard na po natin kasi ang kakailanganin lang po mismo natin dito ay yung laman or yung langka mismo. So ito po ay 340 grams, yung isang bote po siya at hihimay-himayin lang po natin ito ng maliliit para mamaya po ay hindi tayo mahihirapan kapag inilagay na natin to doon sa ating ice candy bag. Kapag nahimay na po natin lahat itong ating langka at ganito na po yung kanyang itsura, iset aside muna natin ito bago mag-ready na po tayo ng isang kasirola. Sa isang kasirola, pagsasama-samahin po natin ang mga ingredients. So dito, inuna ko po yung 2 sachet ng powdered milk. Meron po iyang tig 33 grams. Tapos kapag nailagay na natin yan dyan, sundan lang po natin ito ng 1/4 kilo ng wash sugar. So pwede kayong gumamit ng white sugar, pero ako, wash sugar na yung ginamit ko. After po nun, tutunawin lang muna natin yung ating powdered milk pati yung ating sugar sa 4 cups of water. Haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa makita natin na natunaw na yung asukal, and take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag natunaw na po ng maigi yung ating sugar pati yung ating powdered milk, maglalagay lang po muna tayo dito ng 5½ tablespoon ng cornstarch, and syempre hahaluin po natin yan ng maigi dahil ayaw po natin ng maninikit lang yung ating cornstarch sa bottom ng ating pan. After adding ng ating cornstarch at kapag nahalo na natin yan, magdadagdag po ulit tayo dito ng another 4 cups of water. So in total po, 8 cups of water yung inilagay natin dito sa ating kasirola. Kapag nailagay na natin yung water, haluin lang po muna natin ito ng maigi ulit bago maglalagay lang po tayo dito ng isang lata or 365 ml ng evaporated milk. Kapag nailagay na natin itong ating evaporated milk, haluin lang po ulit natin ito ng maigi bago maglagay na po tayo dito at least ½ teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. Kapag nailagay na po natin lahat yung ating mga ingredients dito sa ating kasirola, haluin lang po natin ito ng maigi. And kung napapansin niyo na lagi tayo naghahalo dito kasi po yung mismong cornstarch kasi kapag natigil siya or na-stop siya dyan sa isang lagayan, namumuo po yan sa ilalim or sa bottom ng ating pan. So this time, kapag nahalo na po natin ito ng maigi, pwede na natin buksan yung ating apoy sa ating kalan at lulutuin lang po muna natin yung ating mixture sa medium to low heat. So wag niyo pong bibiglain yung pagluto nito sa malakas na apoy dahil po mahihilaw po yung cornstarch na inilagay natin dito. So dapat medium to low heat lamang yung apoy and continuous po natin tong hahaluin hanggang sa makita natin na medyo umiinit na po yung ating mixture. So habang hinahalo ko yan mga kakusina at hinihintay natin na medyo kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag medyo umiinit-init na po yung ating mixture, tsaka pa lang po natin ilalagay dito yung hinimay-himay natin kanina na Tita Ellie langka. So kapag nailagay na natin dito yung Tita Ellie na langka, haluin lang po muna natin ito at pakuluin pa natin ito ng ilang pang minuto. Tapos kapag nakita ninyo or naramdaman ninyo na kumulo na, yung soft boil lang yung ating mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at hihintayin po natin tong lumamig. Dapat palamigin muna natin yung ating mixture bago natin i-ready or bago kayo turuan kung paano natin to ibabalot. At ayun nga mga kakasina, once na malamig na po yung ating mixture, gagamit po tayo dito ng 2x10 na ice candy bag. Gagamit din po tayo dito ng embudo at yung pang scoop po mismo natin ng ating mixture. At meron din akong mixing bowl kasi doon ko ipapatong yung mismong ice candy bag para hindi po maging malagkit dito sa ating lamesa. So una, ilalagay natin yung ating embudo dito sa ating ice candy bag. Tapos po mag-scoop lang tayo ng ating mixture. Bale, ½ cup po
po yung ginamit ko dito sa ating 2x10. And kapag ilagay nyo na po yung inyong mixture, dapat malamig yan kasi po iikot-ikutin natin to yung ating mismong ice candy. Bali, ang ginagawa ko po, hahawakan ko yung pinakaibabaw, yung pinaka-last na tip dito sa ating mixture. Tapos kapag nahawakan ko na yan, yung kanang kamay ko naman, siya yung ipang-iikot ko para po mawala yung hangin dito sa ating ice candy para po maiwasan na magkaroon ng bubbles kasi doon nahihirapan tumigas yung ating ice candy. So kapag nabalot na natin yan dyan, tapos tignan nyo na lang sa video kung paano ko siya binubuhol. Tapos po, gano'n lang din yung gagawin ninyo sa iba pa. So in total mga kakusina, nakagawa po tayo dito ng 21 pieces na ganito karami. So halos 1 cup siya, half cup yung ginamit ko and saktong-sakto yung nagawa natin na 21 pieces. So ganun lang din yung ginawa ko sa dati nating ice candy, yung milk flavor lang siya. So for sure, marami nang nakapanood sa inyo noon na yung iba nga daw ay ginagawa na rin siyang pang negosyo. Ako personally hindi ko siya ginagawang pang negosyo. Ginagawa ko lang to sa bahay kasi gusto din nila yung lasa. Yan. So babalutin ko lang tong lahat mga kakusina and then after po nun, kapag nabalot ko na to, ilalagay lang natin to sa ating freezer. Sa pagpapatigas pala nito, nasa ref kasi ninyo yan kung mabilis ba tong makapag-firm or hindi. So sa akin, mga 15 hours ko siyang inilagay sa aking ref kasi hindi naman siya nakatodo. Pero kung nakatodo naman siguro mga 10 to 13 hours, ganyan. Meron na kayong ice candy. Yan. So, babalot ko lang ito mga kakusina. Tapos after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating dessert. And ipapakita ko pala sa inyo kung gaano siya kalambot. At ayan na nga mga kakusina, nag-firm na po or tumigas na itong ating ice candy. So this time, pwede na po natin tong i-enjoy. Ayan. So in total po, nakagawa ako ng 21 pieces nitong 2x10 na ice candy. Ayan siya. Tapos, tingnan nyo naman. Sobrang lambot po niyan. Ayan. Yan. So, after natin mahiwa, so ganyan po siya kalambot. Ayan. So, para talaga siyang ice cream. Hindi siya kasing tigas ng yelo. So, yung isang ingredient na inilagay natin doon para maging soft po siya ay dahil doon sa cornstarch. Kung itatanong ninyo na matamis po ba Miss Angel dahil doon sa 1/4 kilo ng asukal, hindi po. So, tikman na natin. Ang sarap. Lasang-lasa yung langka. Tamang-tama lang yung sugar, pati yung evap na inilagay natin. Sobrang lambot niya. Ayan o. Ang sarap. So, for sure, marami nang nakatry sa inyo neto kasi last year gumawa ako ng milk flavor lang and pa 1 million views na yun. So, i-comment nyo sa ating comment box section kung isa na rin to sa ninenegosyo ninyo. And super soft talaga siya. Hindi pa matigas yung iba, kinukuha na. Gusto nung tikman sa bahay. Lambot. Ang sarap talaga ng Ang sarap ng langka flavor. First time ko tong tinry. Nung nakaraan kasi milk flavor lang. Sarap. Pakita ko tong isa. Ayan. So, yan naman siya. Ang sarap in fairness. Ayan o. Pag pinigaan nyo. Diba? So, yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So dito sa aking lagayan, meron pa kasi akong nakita na cake bar sa aking ref. Ginamit ko na siya dito sa ating recipe. Ito po ay 7 na piraso. Tapos pinagkasya ko lang yan dyan lahat. After po natin mailagay yung ating cake bars, i-flatten lang po natin ito para maging compact lang yan dyan. Tapos i-set aside.
Habang nakaset aside po yung ating cake bar, sa isang kasirola, naglagay na tayo dito ng 3 cups of water. After adding ng ating water, maglalagay na rin po tayo dito ng 1/4 cup ng cornstarch at 24 grams or isang sachet ng buko jelly powder. Kapag nailagay na natin yung ating cornstarch pati yung ating jelly powder, tutunawin lang po muna natin ito dito sa ating water. Yan, so kapag natunaw na ng maigi yan, pwede na tayo ditong maglagay ng isang lata or 365 ml ng evaporated milk. After adding ng ating evaporated milk, kakailanganin na rin po natin dito ng condensed milk pero hindi po natin to ilalagay lahat. Half lang yung ilalagay natin bago itabi lang natin yung kalahati kasi gagamitin natin yan sa isa pang mixture. So kapag nailagay na natin yung condensed milk, maglagay lang din tayo dito ng half teaspoon ng vanilla essence bago haluin lang po muna natin itong lahat dito sa ating kaserola para mag-combine and pwede na nating buksan yung apoy sa ating kalan. Lulutuin lang po natin yung ating mixture over medium to low heat. So habang niluluto natin yan mga kakusina at hinihintay po natin na makuha yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto nyong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at agad-agad po natin tong isasalin doon sa ating lagayan na nilagyan po natin ng cake bar. So isalin lang natin to dito lahat bago set aside natin to dahil gagawin naman po natin yung pangalawang mixture. Habang nakaset aside po yung first mixture na ginawa natin, dito sa isang kasirola, maglagay tayo dito ng 2 cups of water. Bago, ilagay na rin po natin yung natitira natin na condensed milk, isang lata or 365 ml ng evaporated milk, maglagay na rin po tayo dito ng 1/4 cup ng cornstarch, 2 tablespoon ng black jelly powder bago haluin po natin ito ng maigi para matunaw yung ating dry ingredients at maglagay na rin po tayo dito ng half teaspoon ng vanilla essence at 1/4 cup ng cocoa or cocoa powder. After adding ng ating mga ingredients, haluin po natin ito ng maigi para mag-combine at kapag natunaw na nga lahat ng dry ingredients, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan. Lulutuin lang po muna natin to sa medium to low heat hanggang sa makuha natin yung medyo makapal na consistency. Yan, so habang hinahalo nyo yan, dapat po mahina lang yung apoy para hindi mabigla yung luto doon sa cornstarch. So kapag nakuha na natin yung ganitong mixture, direct po agad natin tong isasalin doon sa unang mixture na ginawa natin. Tapos po pag naisalin na natin to dito, hintayin lang natin tong mag-set at mag-firm. Kapag nag-set na yan at nag-firm na yan, mag-dust lang tayo dito ng cacao or cocoa powder and then, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na nga mga kakasina, kapag lumamig na po, nag-set na at nag-firm itong ating recipe, pwede na po nating hiwain yan. So ako po, pa-square lang yung hiwa ko. Tapos, pwede na natin tong i-enjoy. At ayan na nga mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na buko choco cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung isa ka din sa mahilig sa chocolate, tsaka sa buko na dessert, pwede mong i-heart yung ating video. So yun lang mga kakasina. Thanks for watching!